Back sa ating YouTube channel mga katropa, isa na namang kwentuhan para sa day 19 ng ating patining challenge. Ano nga ba ang gagawin mga katropa kapag nilalagnat ang baboy sa starter stage? Ano yung mga senyalis nito, ano yung gagawin at ano yung pwede nating ibigay na gamot habang nag-aantay tayo ng veterinaryo o kapag lumala pa yung sakit ng ating mga alagang baboy. So ngayong week 3, day 19, ito na yung pinaka bilang ng ating pig fattening challenge. So 120 days to mga katropa, samahan ako araw-araw, and 18 weeks pig fattening challenge o patabaing baboy dito sa backyard negosyong baboyan mga katropa. So kung bibilangin mula nang ipinanganak nga pala ang mga piglets ay eksaktong 54 days old na sila since birth. Kasalukuyan, pinapanatili natin yung takal na pagkain ng ating mga baboy na 700 grams bawat heads ng ating baboy. So, ibig sabihin nito, maaaring 2 beses tayong magpakain o 3 beses sa isang araw mga katropa. Depende yan sa gusto ninyo. Since starter stage na naman tayo, so okay lang. Pwedeng 2 beses, pwedeng 3 beses, depende kung ano yung nakagawian ninyo sa inyong baboyan. Ang ating large white ay kumakain ng Pigrulac, starter premium, and ang landrace naman natin mga katropa ay ginagamitan natin ng Bimig, starter premium din mga katropa. Pero ngayong araw ang pinakatatalakayin talaga natin is yung takot ng mga backyard hog racer, di ba? Paano nga ba kung nilalagnat o biglang lagnatin ang iyong mga alagang baboy na nasa starter stage? Ano nga ba yung mga sinyalis nito? Anong mga gamot na dapat nating ihanda? At alam mga katropa, ayan, balikan muna natin ang ating feeding program mga kabady. Sa edad na 54 days old, saktong 700 grams kada araw ang pagkain na ibinibigay natin sa bawat baboy. Sa ganitong takal o ganitong karami, hindi natin binibigla ang kanilang tiyan habang sinisiguro natin na nakukuha ng large white ang nutrisyon ng Pigrulac at ang landrace naman ay yung nutrisyon na natin mga katropa na habang lumalaki ang ating mga baboy, pabago-bago ang panahon sa ating backyard. Minsan ay stress din ang ating mga alaga at kapag stress ang ating mga baboy sa o fever mga katropa, ang lagnat ay tropa, himay-himayin muna natin. Ano nga ba ang mga senyales kapag nilalagnat ang inyong mga alagang baboy? Importante kasi na malaman natin ito. Huwag na natin mga katropa antayin na bigla pang lumubha at bigla sa kalaunan ay biglang mamatay ang ating mga alaga. Okay. Namumula at mainit ang tenga ng balat ng baboy. Kapag hinawakan mo ang likod ng tenga ng baboy, pakiramdam mo ay parang may sinat o yan mga katropa. Ang ikalawa ay biglang nanginginig, nagsisiksikan o nagkakaroon ng huddling sa loob ng ating kulungan. Ating baboy, kahit mainit naman ang panahon, makikita mo silang sama. O kaya naman minsan mga katropa is talagang pakiramdam mo is katawan. And makikita mo rin mga katropa na yung kanilang mga mata may tears na para siyang at humina o bumagal yung pagkain ng ating mga alaga natin na sobrang na biglang nanamlay yan at biglang yan na yung senyales na nilalagnat ang inyong mga alagang baboy. And ang ikalima naman is mabilis na pag naman tumatakbo, hindi naman gumagalaw. Ano naman ang gagawin natin kapag nakita natin ang senyales sa mga ito sa ating backyard piggery? Number 1 mga katropa is huwag tayong magpanik kasi meron naman talagang lunas sa mga sakit na katulad nito. Normal na makaranas
buhay ang pinag-uusapan natin mga katropa. Livestock ang pinag-uusapan natin. Ang una mong gawing hakbang is kung sakit na alagang baboy, i-isolate mo sila. Isolation pen para hindi mahawa yung iba netong kasama mga katropa. And number tropa ang pwede natin gawin. Pwede mo silang punasan para at least medyo bumaba yung kanilang temperatura, and huwag na tubig o kaya liguan. And importante rin na maglagay tayo sa pais kung wala tayong budget, pwede tayong gumamit ng Para-B o yung tinatawag na parang paracetamol sa baboy. Mabibili ito mga katropa na sachet, at wag na kayong mga katropa mag-atubili na mahal, mga 20 pesos lang yata yan or less than 30 pesos mga katropa. Kung nasa ang lugar kayo mga katropa, isang sachet, malaki ang resulta at epekto sa inyong baboy, lalong-lalo na sa kaligtasan nila. Talagang nagtitipid tayo mga katropa. And kung meron naman talaga tayong budget, gamit ng mga antibiotic, analgin mga katropa, pero mas maganda magpatulong tayo dun sa tayong veterinaryo para at least matulungan tayo na magturok. Ito yung ginagamit na pambababa ng lagnat. And antibiotic kung talagang masyado nang matindi ang sakit ng mga katropa importante na gamitin natin yung tamang sukat kapag magtuturok tayo ng mga gamot sa ating mga alagang baboy. And huwag basta-basta magtuturok kung talagang wala naman talaga tayong kaalaman sa alagang baboy. Importante na humingi tayo ng tulong sa mga katropa nating magbababoy na nakaranas ng ganito o na gawain at paggagamot nga sa ating mga alaga. Importante rin na pagbase ng sukat kung ilan. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Samahan niyo po ako sa journey ng 120 days